na buhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagdirang sa Diyos niyang bayan. Nagtutulong ang hirang masayang nagdirang. Maganak tayong lahat. Si Yesu Cristo na buhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nalulugdan na. Pinipuri ka namin, inarangal ka namin, sinasabat ka namin, pinaguguli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ipapurihan, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, itong naangak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na anak. Anak alis na mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at nakataas-taasan. Ikaw lamang, Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadahilahan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may galak sa aming pusong nagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Hinihiling naming ipagkaloob mo ang pagdiriwang naming ito sa lupang ibabaw na makapagpagindapat sa aming makasapit sa ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa Pintong Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, ito'y Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay, dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat. Tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais, maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan.
Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay Panginoon. Siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay siya'y nasasaklaw. Buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleophas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw, silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan
tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipo ng 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Easter Wednesday po ngayon at nagpapatuloy ang 8 araw nating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakinggan po natin sa ating mga pagbasa ang tungkol sa 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Ibig sabihin, palayo sa Jerusalem. Aalis na sana sila. Lalabas na. Uuwi na. Dahil taga roon naman sila. Iiwan na ang kanilang pananalig sa pag-aakalang wala na ang kanilang pinananaligan. Para kasing nagiba na ang binuo nilang mga pangarap. Kumupas na ang larawan ng buhay na sama-sama nilang iginuhit kung kailan lang. Kaya namimighati sila at nagdadalamhati habang naglalakbay. Para ano pa nga ba? At mananatili sila doon kung saan nila pinanday ang kanilang pananampalataya. Maigi pa ngang umuwi na. Maiintindihan po natin ang dalawang yun, ano ho? Dahil ginagawa lang naman nila ang kinasanayan na rin nating gawin kapag nasasaktan tayo. Katulad halimbawa ng mga nakipag-break up na mga girlfriends sa kanilang boyfriends. Sa halip na magmukmuk sa isang sulok para iyakan ang the one who got away at magpakagutom o kaya naman ay kumain ng kumain, ay pumupunta sa gym at sa mga salon para magpariband at lalong magpaganda. Hindi ho ba? Ganyan naman ang ginagawa nila. Nagko-compensate sa mga nawala. Ang iba naman ay nagtatravel. Pumupunta sa mga lugar na hindi pa nila nararating. Kumakatch up sa mga nakalampas na pagkakataon. Hinahabol ang mga oras na nakawala. At ginagrab ang dumarating na mga bagong opportunities. Kaysa naman mag-grieve, di po ba? Pero hindi po kaya ito mismo ang mali nila nung 2 alagad at mali rin natin ngayon. Ang i-deny ang katotohanan na grieving ka, na hurting ka, nakararanas mo lamang ng loss. Hindi naman po kasi masamang mamighati at magdalamhati. Si Mary Magdalene ay talagang umiyak sa pinaglibingan ni Jesus o sa
libingan kay Jesus. Umiyak siya pero nakatayo. Ibig sabihin, hindi siya nailugmok ng kanyang lungkot. Dinaman niya ang kawalan, ang emptiness. Tinambayan niya ang longing sa kanyang kalooban. Yun pong dalawang alagad na pauwi na sana sa Emmaus, hindi nakagrieve properly. Gaya ni Mary Magdalene, tinatakasan nila ang sakit papunta sa kung saan pwede silang makatagpo ng maaari nilang ihaplas sa kanilang sugat. O kung saan pwede nilang malimutan ang pait. Ginawa nila ito dahil sa kanilang frustration. Nabigo sila. Hindi naman dahil sa kanilang depression. Frustration dahil po kasamang napapako sa krus ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pag-asa. Kaya po ang sabi nila, siya pa naman ang inaasahan namin. Tingnan niyo po yung pagkakasabi nila ay hindi nasa past tense, kundi nasa, ano bang tense yun? Parang perfect tense yata yun, past perfect. Siya pa naman ang inaasahan namin. Nakaraan, pero kasalukuyan pa. Inaasahan. Pagka, ano po? Hindi ko maintindihan. Kung ano mang tense yun, di man ako grammarian. Nakalimutan ko na yung aking lesson sa English tungkol sa mga tenses. Pero parang mapapansin natin na kombinasyon ito ng nakaraan at kasalukuyan. Ibig sabihin, bagamat yun ay nakaraan na, umaasa pa rin sila. Siya pa naman ang inaasahan namin. Ibig sabihin, parang nawala na rin ang kanilang pag-asa. Nawala man, pero umaasa pa rin. Napaka-ironic. Kasi nga patay na. Inilibing na. Pati ang kanilang pananalig, patay na rin. Pero umaasa pa rin. Dahil sa kalungkutang ito, hindi na tuloy nila nakilala si Kristo na nakisabay sa kanilang paglakad. Katulad nila, minamahal kong mga kapatid, natatalo po tayo kung minsan ng loss at grief. Kaya nakakapagmukmuk tayo. Kung minsan tinatamad na tayong bumangon. Kasi titingnan natin yung lugar kung saan naandoon palagi yung ating minamahal, paborito niyang upuan o tambayan, wala na doon. Nanghihina tuloy tayo. Physically, emotionally, at spiritually. Nawawala ng loob o ng lakas ng loob. Nadadala ng tuksong umalis na lang at magpakalayo-layo para humanap ng bago. Maganda po siguro kung habang tayo ay nagmimisa at nananalangin, mapangalanan natin sa ating isip, ano po kaya ang sarili-sarili nating mga Emmaus? Yung lugar kung saan tayo pumupunta para i-compensate yung nawala sa atin. Kanino tayo umuuwi? Saan tayo bumabalik? Saan at kanino tayo bumabaling pag nasasaktan tayo? Sinong kinakausap natin? Ano po yung ginagawa natin para mapagaan ang ating pakiramdam pag hurting tayo? Hindi po kaya ito ang malaking batong nakasagka sa ating mga puso? Itong sarili-sarili nating Emmaus?
na kinakailangang maiisod para makapasok doon ang Panginoong muling nabuhay. Ang maganda pong balita, mga kapatid, kapag papunta na tayo doon, kung saan natin natatagpuan ang pansamantalang relief sa ating longing, katatagpuin tayo ng mahal na poong Jesus Nazarenong muling nabuhay sa daan pa lang. Sasabayan sa paglakad hanggang tuluyang mahimasmasan at tutulungang makapag-isip-isip, kakausapin para ma-realize natin kung doon ba talaga tayo gustong pumunta o bumalik kung saan natin siya unang nakilala. Kung saan sama-sama nating binuo ang ating mga pangarap. Para gaya ng dalawang alagad, hindi na tayo tuluyan pang makarating sa sarili-sarili nating mga Emmaus. Kung minsan nga lang talaga, hindi rin natin siya makilala kaagad na sumasabay na pala sa atin, kinakausap na pala tayo, kaya nagtutuloy-tuloy tayo. Pero kahit lumalayo tayo sa Kanya para pagaanin ang ating mga kabiguan, mapawi ang ating takot, maibsan ang ating kalungkutan, hahanapin pa rin niya tayo. Titingnan ng walang paghatol o pagkadismaya. Sasabayan at kakausapin ng may habag at pag-unawa hanggang makilala natin siyang muli at makabalik ulit tayo sa Kanya. Blessed assurance po natin ito, minamahal kong mga kapatid, na hindi niya tayo hahayaang tuluyang makalayo o maligaw ng landas. Ito rin ang dadaig sa ating mga takot at kahinaan dahil siya ang ating lakas at sandigan. Mahal na poong Jesus Nazareno, kinikilala po namin ang inyong pamamatnubay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-aalala po natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon din tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay pabalik sa Kanya. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao naway
magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa katahimikan ng ating puso, mga kapatid, ialay po natin pabalik sa Kanya lahat ng mga humihila sa atin palayo sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sapagkat ako'y iniligtas, makakaaway di makuha, patunga mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang palay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang aming manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos ng mga hawko, napupuno ang bangkat lupa na kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Christ, bring us there. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na April 4, 2024, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay loobin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia! Alleluia! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarapan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,